Hi everyone, it's me again. My name is Regina Rodriguez. I lost my mom last week, and today is her ninth day, November 15, 2023. And I lost my daughter last year, April 17, 2022. So it's been 19 days already ngayon. So, naayos na lahat naayos na yung nanay ko na ilagay na siya sa maayos na lugar niya at nagkita na sila ng anak ko, kaya ah, hindi na nag-iisa yung anak ko, may kasama na siya. Pero, ganun pa man, napakahirap. Parang kahapon lang ang mga nangyari, but it's been, ang bilis ng araw. I can't believe nanay is already 9 days and my daughter is already 18 to 19 months. So it's a lot of it's a lot of process, kaya hindi madali. Good thing I have a therapist before. After, I lost my daughter, at least marami akong natutunan how to help myself. Although, napakahirap pa rin dahil hindi yun ganun lang kadali na mawalan ka ng anak. It's always like, um, yung feeling mo is like up and down. Okay ngayon, tomorrow is not, para kang roller coaster ba na hindi mo alam kung ano talaga yung the best mo gawin. Anyway, yung therapist ko talaga is a big help. At least, na i-guide ako how to deal with this problem. Siyempre, after I lost my daughter, talagang lahat ginawa ko para matulungan ng sarili ko, para makapag-continue ako sa buhay. Anyway, natuto akong magbasa ng libro para maintindihan ko ang mga pangyayari, at saka nanood ako ng maraming YouTube about, katulad naming problema, katulad ng nawala ng anak. Ngayon, nawalan na ako ng nanay. Marami nang nawala sa pamilya ko. Yung tatay ko, that was 1973, December 25. And then, my, what do you call this? Stepfather, nawala siya nung December din siya nawala eh. I think December 22. Same thing, bedridden din siya. That was 2000, I think 17. Kasi I remember that day kasi ito yung bumili ako ng bahay ko. Nag-sign kami ng, that's our, what do you call this, closing namin. But hindi ko ma-appreciate yung aking happiness because of the news na, he's gone. Kahit papano, kahit hindi ko yung tatay, matagal din namin siyang nakasama kahit na hindi naman sila na couple ni nanay. But yun ang pinakausap ko kay nanay nung umalis ako ng Pilipinas, na stay niya yung stepfather ko, para may company lang siya, meron siyang companion. So kahit hindi sila couple, at least kasi ang nanay ko na lang mag-isa sa bahay dahil nag-asawa na rin yung bunso kong kapatid, yung anak nila. So siya na lang talaga mag-isa. So kawawa naman, at least nakaka-function naman pa naman silang pareho noon during that time, during what do you call this, 80s and 90s. So actually si nanay matagal niyang kasama yun, pero as a companion lang. Anyway, he's a very good person. So for me, why not,
napakabait ng taong yun kaya wala akong masabi. I'm so glad na ah, inalagaan niya rin si nanay kahit papaano. Anyway, and then anak ko nawala last year, 2022. That's April, kaya and then si nanay last week, November 7. So sunod-sunod yung mga nakakalungkot sa buhay namin. Imagine, uh, I can even imagine na may mawawala sa pamilya nyo, but wala naman tayong control about that. But anyway, um, kaya ko itong topic natin ngayon is all about yung grieving after you lost someone, kasi talagang ang process niyan is sa umpisa parang nananaginip ka lang, parang nightmare lang talaga, and then after a while mafe-feel mo talaga yung lungkot, and then uh, sisisihin mo na magkakaroon na tayo ng mga regrets. Pero what I learned to my daughter is, even me, I have a lot of regrets sa anak ko. But wala naman tayong control to everything, right? Puro tayo sana, 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 sana. Puro sana na lang, but actually, hindi yun, hindi, wala rin yun eh. Kasi, pag wala ng pag-asa eh. Kung andyan pa, may buhay pa, do your best, kasi pag wala nang regret, kasi kahit ginawa mo pa yun o hindi is mawawala pa rin sila, kasi dumating na yung time nila na kailangan na nilang mawala dito sa mundo. So uh, yun ang sinasabi nila na gawin mo na lahat ngayon, kasi hindi naman natin sure kung nakikita pa tayo or what. At saka kahit nakikita pa tayo, wala naman tayong magagawa, wala na siyang magagawa doon, kasi isa pang natutunan ko pala nung nawala ang anak ko is, nagbasa rin ako ng libro ng Medium. It's a lot of help din yan sa akin, because nag-join kasi ako ng chat group, you know, uh, sa mga nawalan ng anak, nawalan ng mahal sa buhay. What I learned is, nakita ko kung kala ko ako lang yung pinakakawawa dito sa mundo. Marami pala kami. Pero kahit ganun pa man, napakasakit pa rin sa puso. Kasi kami ngayon, doon ko naintindihan na, kaya pala ayaw kong makipag-usap sa mga tao, kasi ang mga tao, syempre hindi nila posisyon, hindi nila alam na ang feeling ng nawala ng anak. So it's easy for them to say na, oh, it's okay, you'll be okay, just move on, just keep going to your life, and eventually mag-okay ka rin. There's always like a light by the end of the tunnel. Ang dami mga salita na ganyan, but honestly, it doesn't help. Kasi emotionally, physically, mentally is, yun yung nararamdaman namin, na wala kaming acceptance, wala kaming patience, wala kaming tawag dito, very sensitive kami. Anything na alam namin na it's true, but it's really hard to accept, because it's really hard to accept na mawalan ka ng anak. Kaya para sa akin, ngayon na nasa posisyon ko na, every time I heard someone na they lost their children or whatever sa family, I don't say anything, but I'm so sorry. That's it. That's the only word I can say. Aside from that, wala akong mai-offer sa kanila, kasi uh, walang makaka-better sa sarili mo kundi ikaw lang. Kahit anong sabi mo. But it's good na meron din silang comfort. But the comfort is just like, mag-reach out ka lang, kamusta, that's it. Hope you're fine, yun lang. Pero alam mo namang they're not fine, we're not fine. You know that na hindi kami okay. But we were trying to be okay.
Kaya it's a lot of patient sa mga katulad namin nag experience ng ganitong problema. Kaya ang masasabi ko lang sa mga tao is be careful when you say something. Kasi yung mga ka-group chat ko, yung nasa may ano namin, chat room namin na it's a private chat room sa mga taong nawalan ng mahal sa buhay. Talagang doon nila nilalabas yung sama ng loob nila na kamag-anak, kaibigan, pag sinasabi sa kanila, change your negativity to positivity. It's easy to say that, but actually, that's against sa ano namin yun. Masakit sa amin yung sinasabi ng ganun. Kasi, ano pa kami, may stage of grieving yan eh. Hindi pwedeng it's okay right away. Of course, it takes time. It depends pati sa tao yung coping mo. Kasi some people, it's like for example, may isang taong nagsalita doon na may isa kasing nagsabi doon, oh honey, sabi niya sa akin, uh, I lost my daughter 35 years ago and the feeling is still the same. I'm still grieving, I never go back to normal life. That's why I don't expect that you're going back to your normal life, which is true, you know. There's a time na down ako. I cried talaga. Sometimes I have to hide yung pag-iyak ko sa asawa ko kasi we have to help each other. Kasi pag down siya, naapektuhan ako. Pag ganun din siya, naapektuhan din ako. So, naapektuhan kami both. Kaya sometimes, kahit na nahihirapan kami, sinusolo ko yung iyak ko. Sinusolo niya rin yung iyak niya. But there's a time na we cannot hold it, talagang bibigay ka. So, understandable naman yun sa amin. Kaya wala kaming magawa kundi pagpasensya ng mga sarili namin, Pero, like I said, yung mga words na hindi dapat, I know sa inyo, okay yon kasi it's not your position. Like I said, it's not in my shoes. Pero it's really hard to accept those words. Kasi ang hirap. Kasi ako, sa totoo lang, the reason why I'm doing this because dumating sa akin ng time na I cannot, handle it anymore. Nasa hospital pa lang ako doon sa hospital pa lang ng anak ko. Ano na ako, give up na ako. Hindi ko na kaya. But I have all the chance to do na i-end ko yung buhay ko, but hindi naman ako suicidal. Kaya hindi ko kaya gawin. Kaya sabi ko sa sarili ko, matagal pa ako magsasuffer because, or I don't know, kasi hindi mo na alam kung kailan ka mawawala dito sa mundo. Katulad ni nanay ko, imagine that hindi na siya insulin, stop na yung gamot niya. Dapat dialysis na yun. Usually ang dialysis, hindi naman sila nagtatagal for uh, weeks para, mag-survive. But she survived for another year. Kaya nasa Diyos talaga kung kailan nakatakda yung katapusan. Ngayon, yung time na yon, that's the time na we have chance to do the best for her. Pero syempre, tao lang tayo eh. Hindi natin alam na sa atin para bang hindi natin nakikita yung dapat gawin na natin yung the best ngayon. Hindi wala yun eh. Not until, maramdaman mo lang yan pag wala na yung tao eh. Kasi yun ang na-feel ko sa anak ko. Naramdaman ko lahat-lahat ng regret ko after yung nawala yung anak ko. Kaya kuminsan ayoko patawarin ni sarili ko, bakit ko ginawa, bakit ganito, pero honestly, kahit na gawin ko pa lahat ng best sa anak ko, hindi pa rin siya magsasurvive because that's her time. Katulad ko, hindi ko alam kung hanggang bukas na lang ako o mamaya, I don't know. Kaya, kailangan talaga i-prevent natin makasakit sa tao because you never know. Tomorrow is always different day, Kaya, dapat cool lang tayo, wag tayong masyadong hyper, wag tayong magtanim ng galit kasi lahat yan pagsisisihan natin everything na hindi natin nagawa when the person is still here.
you know. Kaya yan ang mga ano na natutunan ko about yung pagkawala ng anak ko, na hanggang ngayon tinuturuan ko pa rin ang sarili ko how I'm going to survive with this pain. So nakita ko ngayon ang difference ng nanay ko at saka ng anak ko. Ang nanay ko is masakit kasi nanay ko yun. Masakit dahil hindi mo na siya makikita. Masakit dahil uh, nakakalungkot na wala ka ng nanay. But aside from that, it's a relief because she's been, suffering for decade, more than that, But syempre, karapatan niya pa rin mabuhay, you know. Karapatan niya pa rin yun na mag-stay dito sa lupa. Kaya, um, for me, ang difference is like, yung sa anak ko, ang hirap kasi sa anak ko, wala pa siyang, mag-uumpisa pa lang siya sa buhay, kumbaga, Hindi pa siya nag-i-start. Kaya, napakasakit yun. At saka yung samahan nyo, yung, yung andyan yun eh, hindi mo maalis yun, especially yung anak ko, napaka-close niyan sa akin eh. Kaya, nalulungkot ako dahil pinaghiwalay kami first ng COVID kasi she's in New York, she's here, and we're here. Pero kinonsidered ko na lang yun as a preparation para pag nawala siya, mabuhay pa ako. Kasi hindi ko kayang hindi makita yung anak ko yung a week na hindi ko siya makita. It's so hard for me, what for kung during COVID, imagine namamatay lahat ng tao, I even beg her to come back here, but may mga decision din sila eh. We cannot control that. So at saka make sense naman because for her, hindi madaling kumuha ng program na makakatulong sa pag-aaral mo. So I understand that. But for us as a parent, syempre yung kaligtasan nila yung inaano natin, iniisip natin, hindi yung ganyan kasi iba yun eh, iba, hindi make sense pagdating sa ganitong dami nang namamatay, especially in New York. Nakita nyo naman kung gaano ka bad ang during COVID time sa New York. Talagang very stressful, very lahat, nakakatakot lahat talaga. So anyway, that's the difference between my mom. Ang anak ko is gonna be forever pain. Hindi ko alam kung kailan ako mabe-better, hindi ko alam, wala akong hindi ko ma-predict yan. But kay nanay, it's a little bit of relief para sa amin kasi hindi ko sinabing natutuwa kami at wala na si nanay ko. Kaya lang, it's so sad sa condition ni nanay. Awang-awa ka sa nakikita mo sa kanya. Ako hindi ko siya nakikita. Since that thing happened, hindi ko talaga, even video call, sabi ko sa may nag-aalaga, wag mo pakita sa akin kasi maaawa ako. Basta ako, yung kaya kong gawin, I will do everything na kaya kong gawin to make her happy. Yun na lang. Pero yung kawawa eh, hindi ko kaya yung sumisigaw siya. Kaya kalma ko dahil hindi ko nakikita. Kaya naintindihan ko rin ng mga tao sa atin na kung hindi man nila nagawa yung dapat, hindi pa rin yun regret para ikasamaan nyo ng loob nyo na sana ganito, patayin kayo sa sama ng loob. It's not. Tapos na yun. Wala na tayo doon. We cannot go back there because if you keep thinking about, what you did and what you didn't, do it, it's walang kwenta. Ako, sinabi ko sa sarili ko, I offer everything to my daughter and she refused. And sabi nga nila, sabi ng mga professional or hindi lang professional, it's common sense, kahit na maibigay mo pa lahat ng the best sa anak mo, mawawala pa rin siya. Kahit anong stop mo sa kanya, mawawala pa rin siya.
Kahit na anong pigil mo sa kanya, mawawala pa rin siya. Walang, kahit na, kaya parang imagine the time machine, kahit na ibalik-balik mo pa yan iisa pa rin ang pupuntahan. Doon pinapakita na meron tayong time limit dito, sa mundo. Kaya ang mga ang nakakatuwang na aralan ko is all about yung medium kasi ang medium, akala ko nung una, okay, I don't wanna hear anything about that because sabi nga nila, especially ako talagang desperate. Ang nanay pag nawala ng anak, very desperate yan. Totoo pala yung sinasabi nilang yung kwento-kwento noon na pag something happens sa anak mo, kahit kaluluwa mo, kaya mong ibenta sa demonyo, like that. Dumating sa point ko na, desperate ako. I don't care, basta I wanna see my daughter. I wanna, I want her back, I don't care kung anong klase, pero hindi nga ganun. Wala pa rin babalik, Kaya, meron akong isang friend isang client ko na binigyan ako ng medium, yung book na basahin. Hindi ko ginagalaw yan for almost a year kasi ayoko ngang magulo yung utak ko. Kasi sinasabi nila baka mabigyan ako ng wrong information and then lalo ko lang dibdibin, lalo lang ako masiraan ng ulo, gugulo lang, just, you keep your belief, you stay with your faith, ganun. Lahat yan. Kaya, hindi ko tinouch until, meron akong isang client na sabi medium daw siya but I don't know. Mahirap tayo kasi maniwala. And then, may isa rin kaming kasama doon sa may chat room namin na sinabi niya na try, sabi niya, yung medium. Kasi it's really help for me. So maybe mag-help din sa inyo. Actually, nagkaroon ako ng energy na, ng guts na buksan yung libro kung ano nga ba talaga tong medium na ito, kung anong maitutulong sa akin. Kasi maraming lumapit sa akin na medium sabi niyang ganon, nakikita daw nila yung anak ko, gusto daw nilang parang may gusto silang yung anak ko ipaalam sa akin. Yung mga ganon, parang talagang ko dun kagat na kagat ako kasi talagang ano kaya yun? Ano kaya yung gusto ng anak ko? Baka nga talagang hirap na hirap siya. Bakit ganito? Parang gusto niya na makipag-connect sa medium na yon. Kaya talagang ako, hindi ko alam kung saan ako maniniwala. Hindi ko na alam kung gulong-gulo ako Kasi talagang ang gusto ko mangyari is makita ko uli yung anak ko at mahagkan ko siya, mayakap ko siya at makasama ko siya. Kaya lang, that's impossible, ni Buddy nga wala, kaya parang imposible, paano siya babalik, you know what I mean? Kaya ayun, ang natutunan ko sa marami akong question na sinagot doon na maybe totoo, maybe hindi, but it feels good to me kasi ang dami kong question na sabi ko, ang number one, syempre, sisisihin ko dito yung faith ko, yung Diyos. Sabi ko, bakit mo pinabayaan yung anak ko? Wala naman akong ginawa sa'yo, kundi ipagdasal ko yung anak ko na maging safe siya. So bakit? Nagpakabait naman ako. Sabi ko, hindi ako nagyabang, ang tali-talino ng anak ko, ang ganda-ganda, ang bait-bait. Hindi ko pinagyabang, ang dami niyang achievement, hindi ko pinagyabang kasi ayoko ng karma Sabi ko, kaya alam nyo, ang first kong nawala nung nangyari ito, yung karma. Kasi, kung may karma, bakit yung anak ko ang nawala, hindi ako? Hindi, dapat ako yung parusahan, di ba? Pero hindi Kaya ang nangyari, feeling ko talaga, kinwestiyon ko talaga ang Diyos. Sinabihan ko siya talaga na, bakit mo kinuha yung anak ko? Sabi ko, alam mo naman na yan na lang ang the only thing I have. Sabi ko ganon. Iisa na nga lang, di na nga ako nagreklamo, kahit isa lang bigyan mo ako. Sabi ko, bakit
kinuha mo pa at saka bakit siya? Ang dami-dami namang walang hiya, bakit hindi yung ibang yun? Pero wala nga tayong magagawa, kay mabait, kay walang hiya, alam mo, nawala yun sa isip ko na, oy, pag walang hiya ka, matagal ka pa mamamatay. I doubt it. Hindi yan totoo. Kung time mo talaga. So, yan yung mga hindi ko na pinaniniwalaan sa ngayon, you know. Pero, choose ko pa rin na maniwala na may Diyos talaga, na may Creator talaga. Pero tayo pa rin ang magpapatakbo sa buhay natin. Binigyan lang tayo ng chance to, you know, anong pwede natin gawin dito sa mundo na mafe-feel happy tayo. You know, kasi yung happiness, yun lang ang gagawin mo dito eh. Pag hindi ka naging happy dito sa mundo at time mo na, wala na. Wala ka ng chance maging happy kasi hindi mo alam bukas, hindi mo alam kung may totoong second life, hindi mo alam kung totoong may heaven, hindi mo alam kung totoo maybe, pero sino ang nakakapag-prove not until you're there? Eh kung wala, eh di wala ka ng chance, you know? Kaya ang advice ko sa mga tao, enjoy while you can, basta wag kayong gagawa ng masama. Hindi tayo nakakasakit ng tao. Uh, uh, yung whatever, you know, we have, cherish, you know, kung hanggang doon lang ang kaya natin, don't complain, you know, talagang ganun ang buhay. So, but you still have a choice to enjoy, you know, kasi pwede kang mag-enjoy nang wala kang pera, you know. Kaya yun ang mga nakita ko, and then ay nagbasa ako ng a lot of different religion. Lahat yan, inintindi ko kung ano yung intindi nila sa Creator. You know, maraming relihiyon na make sense naman, you know, pero syempre, I choose to keep my yung religion ko na kinagisnan ko. Kasi isa lang naman, for me, isa lang ang Diyos. Why do I have to convert to any religion? It's the same thing, you know. Nagdadasal ako through God na diretso ako. Kasi dati, sabi ko nga, di ba, nung kinwestiyon ko yung Diyos, sabi ko, bakit? Ginawa ko naman yung obligation ko. I go to church at least once a week, you know. I pray, you know, lahat. Why still, you know, what happened? Bakit ganito pa rin ang buhay ko? Sabi ko. But anyway, hindi naman kasalanan ng Diyos yun. It's my choice pa rin kung ano yung gusto ko gawin sa buhay ko, kung maging bitter ako or what. But I choose to be, you know, better kesa maging bitter nga naman ako. Anong mangyayari sa akin? Nakakaawa na nga ako dahil sobrang sakit ng puso ko. Tapos pahihirapan ko pa yung sarili ko. But yung pain ko sa anak ko, it's gonna stay that like forever because that's how I love my daughters forever. Yung mga like I said, yung medium na sinasabi ko, the reason I mentioned the medium because yung medium kasi marami siyang mga tao na kakontak, mga spirit na sinasabi. Anyway, kasi ang question ko syempre sa Diyos is, kala ko ba may angel? Bakit hindi binantayan ng angel yung anak ko? So may explanation siya doon dahil sa mga taong nakikipag connect sa kanya at yung mga spirit ng mga kamag-anak o whatever nung tao na yon. They said, ang sabi ng medium, meron naman daw talagang what I call this oh my God, guardian angel, you know. Pero ang guardian angel, like for example, kasi nagtataka ako, sabi ko, kawawa na may anak ko, nag-suffer siya, anong klase ang paghihirap niya na hindi ko pwede siyang makita, you know, dahil na hindi ko alam kung ano nangyari sa katawan niya o whatever. Well, anyway, sabi kong ganon, sobrang hirap siguro yung dinanas ng anak ko. Sabi kong ganon. Bakit ganon? Asan na yung guardian angel niya? So according to this medium, yung explanation niya, yes, merong guardian angel, but the guardian angel, like for example, kung mangyayari yung mga nag-aksidente,
pakamatay, whatever they called, bago yun mag-impact yung katawan nila doon, wala na yung spirit nila. They guided na sila sa heaven. So, it's a big help for me na marinig ko lang na hindi nasaktan yung anak ko. Good na yun sa akin. I'm blessed na ako doon. I'm so happy na doon. Tapos yung, habi ko, ano ba yung sinabi ng medium na sabi nila, how about yung mga spirit na mga salbahe or hindi nila maintay yung pagkawala nila, nagpakamatay sila, whatever, you know. Saan sila pupunta? Pakalat-kalat ba sila dito o nasa hell sila o whatever? You know, sabing gano'n ng, lalo na yung mga unexpected na aksidente, hindi pa nila time, gano'n, bakit na matay sila, gano'n, nawala sila. Ngayon sabi niya, actually, for how many years, sa dami ng mga taong nakaka-connect niya, is wala pa raw siyang na-connect na spirit na galing sa hell. So meaning, there's no hell. Ang hell is right here. You know? Pero, sabi, di ba, yun ang sinasabi natin, oy, sa impyerno ka mapupunta, wala pa raw siyang na encounter na galing sa hell. Lahat sila galing sa heaven. Kasi hindi sila mawawala. Kahit anong mangyari, magpakamatay, maaksidente, whatever, may sakit. Pag hindi mo time, hindi mo time. Kaya pag nawala sila, it's their time. How about yung hindi naman nakapag-chance na magpaalam or whatever, you know, yung hindi sila yung makasalanan, hindi sila nakapag-repent, ganto. You never know kasi wala na yung taong tatanungin mo. Asa na nga ba? Siya lang nakakaalam kung during that time nag-change na siya or whatever, humingi siya ng tawad sa Diyos. Kasi if you ask for forgiveness, walang huli, walang deadline yan. Kaya, you know, that's how I believe na, you know, makatulong sa damdamin ko, sa dinadala ko, you know. Kaya yan yung mga natutunan ko through medium. And then, tayong mga sobrang mahal-mahal natin ng mga anak natin o whatever, tas mawawala. Syempre, ingat tayo, gusto natin i-keep yung everything na memory niya dahil especially yung mga favorite niya, you know. Syempre, andyan yan to remember her, remember them, you know. Pero pag wala na daw ang tao, kasi wala na ang tao dito, umalis na yung spirit niya sa katawang lupa, is wala na yan. Kasi minsan, di ba tayo, nag-aantay, ay, wag nating itapon yan kasi paborito yan ng anak ko, kanya yan. Totoo yun na, just to remember. At saka yung body, like the body, syempre, respect lang yan na i-respect natin, irespeto natin yung huli nilang labi dito sa lupa. Pero, ang katawan nila is like wala na yan. That's it. Wala nang yan, wala nang silbi, wala nang anything, you know. Kaya kaya lang naman tayo nagkikip sa ganyan dahil to remember them and respect them and because we love them so much, you know. Kaya yun ang nagiging dahilan na you wanna respect and yung mga anything na gusto nila, tsaka yung may maayos silang lugar, pero sa totoo lang daw wala na lahat yun. You know? So yun ang mga isa pang natutunan ko. Ang hindi ko palang 100%, I mean, lahat naman ang natutunan ko sa medium, hindi yan 100% na I believe, but it helps for me to feel good, you know. Ang hirap na hirap akong maniwala kung totoong andyan ba talaga sila, nakikita tayo, naririnig. Although maybe, maybe nakikita tayo, maybe naririnig tayo, pero kahit na mag-ask ka pa ng forgiveness o whatever sa kanya,
okay lang yun, eh. Hindi na sila nagagalit, eh. Hindi na sila nagtatampo, hindi na sila nasasaktan. Kaya nga yung ang 'pag wala ng tao, that's end of suffering, and the pain. Yun na yung mga sinasabi natin, eh, 'di ba? Kasi wala na yun. Ngayon, sabi pa nung isang question dun sa Medium na, ah, nasasak 'di ba mga tao, "Oh, wag kang ganyan, ganito, ganyan." Kasi kikita ka ng anak mo, nasasaktan siya 'pag naghihirap ka. You know what? Hindi na raw yan nagwo-worry, hindi na sila naaawa sa'yo na, "Oh, kawawa naman 'tong nanay ko, naghihirap, ganito, ganito." Hindi na. Kasi they already know the future. Tayo, hindi natin alam yung future. Kaya nagwo-worry tayo because we know na hindi natin alam ang future. Hindi katulad nila, they already spirit, alam na nila yung future natin, eh. Alam na ng whoever na nawala sa buhay natin na magi-get over din natin 'to, at kung hindi man mag-get over, mag-e-end din yung buhay natin, eh, 'di ba? Darating din yung time natin na wala na tayo dito sa mundo, you know? Kaya alam niya na matatapos na rin yung pain, katulad ko, matatapos din ng pain ko. Either uh, dahil time ko na, or naka-move forward ako, hopefully. But ang the best is talaga is to enjoy your life while you're still here. Kasi hindi mo alam yung end mo, kung ano yung end mo. Kung how bad, we don't know. But wala naman tayong sisihin doon. Hindi natin sisihin ang sarili natin. Hindi natin sisihin yung kahit sino. Actually, tayo, sometimes we only keep our faith para someday, if something happened really, really bad, we have someone to blame to, which is the God. Kaya for me right now, it's not 100%, like I said, but it gives me a lot of courage to feel better, at saka para sa anak ko, kinarinig niya ako, hindi, ano pa siya, o whatever, galit ba, okay. Uh, I want her to be happy. I want her to be in peace. That's all I can say. Okay, till next again, because my video is too long. I don't want you to get bored. So, hopefully, panoorin nyo yung next kong video. So, please, sana may maitulong din ako kahit konti sa mga taong nakakaramdam ng ganitong paghihirap. Until now, masakit sa puso ko na nawala ang nanay ko, dahil hindi ko na talaga siya makikita, but malinis ang konsensya ko na she's in peace. She's so much better now. Same thing with sa anak ko, but the only thing it's really hard for me is to still, hindi ko pa rin kayang ganun kabilis na makalimutan ko yung nangyari sa anak ko. Kaya kailangan ko pa rin ipagpatuloy ang pagtulong sa sarili ko kung paano ako magsusurvive, dahil like I said, ang mood ko is different. Hindi ko alam, but I'm just trying my best, na sana tuloy-tuloy na matulungan ko yung sarili ko. Okay? So, uh, ingat sa lahat, at maraming salamat uli sa pag-watch ng video ko. So please subscribe and like and share na rin kayo. Thank you so much, everyone. Have a wonderful day, and God bless us all. Thank you. Bye.